Salubungin po natin ng masigabong palakpakan ang gobernador ng lalawigan ng Laguna, Governor Ramil L. Hernandez. Okay, tayo ay tuloy-tuloy na. At syempre yung ating nakagawian tuwing umaga ng Lunes, meron po tayong spiritual upliftment na ito po. Ito po ay 5 minuto lang. Nais nating tawagin si Pastor Dave para po bigyang daan ang ating spiritual upliftment ngayong umaga. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Of course, magandang umaga po. At sa lahat pong nanarito, tayo po ay magbabasa po ng ilang mga talata, of course, para salubungin po natin ang bagong taon. Maganda po na ito po ay ating matunghayan mula po sa isang karakter ng Biblia kung saan nagkaroon ng katagumpayan ang kanyang buhay, especially ang kanyang paglilingkod. Nais ko pong basahin ang aklat ng Pilipos chapter 3, verses 10 to 12. Ang sabi po dito ni Pablo, atin pong pakinggan, ang tanging hangarin ko ngayon ay malubusang makilala si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan at sa pag-asang ako'y may muling bubuhayin. Verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, kundi sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na natupad ko na mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon ay nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa inaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa buhay na walang hanggan. Sa araw po ito, ayon po kay San Pablo, kaya po siya nagkaroon ng matagumpay na paglilingkod, and as well as tayo po, binibilang po tayong mga lingkod ng Panginoon sa pamahalaan, sa pamumuno po ng ating gobernador ng Laguna. At alam ko po, upang magtagumpay ang bawat isa sa taong 2024, kinakailangan po natin, kagaya ni Pablo, sinabi niya, one thing I do. We must know what is our deepest why in life. Kaya po sa araw na ito, sa taong ito, kung masasagot po natin ang pinakamalalim na bakit ng ating buhay, bakit tayo bumabangon, bakit tayo nagtatrabaho, bakit naririto tayo sa Kapitolyo, bakit sa buhay natin naglilingkod tayo, dumaan po ang COVID, natapos ang COVID, humaharap po tayo sa bagong siglo ng taong ito. Kung alam po natin ang dahilan bakit po tayo nabubuhay, bakit po tayo naglilingkod, alam ko po, walang bagay na gagawin tayo na hindi magtatagumpay because we will focus on that thing. Sabi ni Pablo, I do one thing. What is your one thing in life? Maganda po sa taong 2024, together with our governor, ang ating pong admin at lahat po tayong namumuno mula po sa lugar ng San Pedro hanggang Santa Maria. We must know our deepest why. Magsimula sa bakit tayo bumabangon, bakit tayo naglilingkod, bakit tayo naririto at nakakasama nating naglilingkod ang bawat isa. If we will know that, we will focus on that thing. At sabi ni Pablo, napakahalaga po, we must forget the former things. Para makapag-focus po tayo, kalimutan muna po natin ang nakaraan. Let not our yesterday be wiser than our today. Tapos na po ang 2023. Alam ko po, ang bagong 2024 po is a new start and a new beginning. I believe sa atin pong pagpasama-samang pananalangin, at mag-focus po tayo, let's forget the former things, we can move forward. Matatapos po natin ang 2024 with flying colors, and I do believe with the mercy and grace of God at sa ating pong magiging tapat, we can finish the race of 2024. Tandaan po natin, ang tagumpay ng taong 2024 ay walang iba kundi sa pagtitiwala natin
sa ating Panginoon. Isa pong mapagpalang bagong taon, tayo po ay mananalangin sa oras na ito. Let's bow our heads. Panginoon, marami pong salamat sapagkat ang bagong taong ito ay isang bagong simula upang kami ay mag-focus sa aming deepest why. Bakit kami naririto? Bakit pinahintulutan mong sa panahong ito'y naglilingkod kami sa Kapitolyo o sa government na ito? Maraming salamat sapagkat alam namin we have the purpose. The deepest why namin ay masasagot namin, knowing and believing. Ikaw ang tumawag sa amin upang kami makatuwang ng aming minamahal na gobernador sa pamumuno sa buong lalawigan ng Laguna. Maraming salamat po, pangunahan mo po siya, lahat po ng mga heads, ng mga units, even Lord God, lahat ng mga nasa labas at loob ng mga opisina. Pagpalain mo at hayaan mong mag-focus kami sa mga bagay na pinagagawa mo sa amin, especially sa magagandang bagay na gagawin mo sa lalawigan ng Laguna. Lord, hinihiling namin ang iyong basbas, ang pag-ibig ng Ama, ang pagpapala ng Panginoong Hesus, at ang pagsama ng Espiritu Santo sumaamin sa buong taon ng 2024. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayong pong lahat ay magsabi ng Amen. God bless you po. Okay, maraming salamat, Pastor Dave. At ngayon naman, ang mangunguna po ngayong umaga sa ating lingguang pagtatas ng watawat ay ang tanggapan po ng panlalawigang Ingat Yaman. At para po sa pagpapatuloy ng programa, nais nating tawagin si Binibining Warren C. Galliano, ang guro ng palatuntunan. Salamat po sa panalangin at espiritual na kalakasan na ibinahagi ng Moral Development Office kay Pastor. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga pinuno po at kawani ng bawat tanggapan at sa mga Chief of Hospitals na narito po ngayon, sa ating butihing Administrador Admin Dulce Rebanal at sa ating minamahal na Governor Ramil Hernandez, magandang umaga po. Ang tanggapan po ng panlalawigang Ingat Yaman ang mangunguna sa pagtataas ng watawat sa umagang ito. Ang ating pong palatuntunan ay ang mga sumusunod. Para po sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas, ito po ay pangungunahan ni Binibining Jurilet R. Elbo, Administrative Aid 1. Ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas ay pangungunahan naman po ni Binibining Arla Cassandra C. Pontiga, Administrative Aid. At ang kredo ng Lagunenyo ay pangungunahan naman po ni Ginoong June Bennett Santiso, Cashier 1. Morning po. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po natin awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, sa silatanan, alam ng puso, sa titik mo'y bungay. Lupang hinirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa manlulubig, di ka masisingil, sa nakakapulong sa simulan, sa langit ang babaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iinit, ang ituwing at araw niya kailan ang may nag-iinit, luman ang araw na wala ating pagsinta, buhay natin sa pirito, ang inigaya ng barangay mag-abi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Taas po natin ang ating kanang kamay. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan nalulumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasabisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makaDiyos, makakalikasan, makatao at makabansa.
itaas po ulit natin ang ating kanang kamay para at sabay-sabay po nating bigkasin ang kredo ng Laguneño. Ako ay taga Laguna na sumusumpang tataglayin ko ang tatak ng isang tunay na makadiyos na Laguneño. Ikinararangal at pinagmamalaki ko ang maging isang Laguneño. Itataguyod ko ang mga adikain ng aking mga dakilang ninuno. Hindi ko tatangkaing dungisan ang karangalan ng aking lalawigan. Hindi ko ipagpapalit sa dayong kultura ang nakakalugod na kulturang aking kinagista. Ipagtatanggol ko ang likas na yaman ng aking lalawigan laban sa mapangwasak na gawi at asal. Sisikapin kong maging instrumento ng pagkakaisa, pag-unawaan at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay gagawin ko hindi sa paghahangad ng pansariling pakinabang, kundi upang maging magandang halimbawa at pamana sa susunod pang saling-lahing gawin. Para naman po sa pag-uulat ng aming tanggapan, narito po ang aming butihin at napakasipag na pinuno, si Ginang Feli T. Cruz, Acting Provincial Treasurer. Sa ating pong minamahal na punong lalawigan, kagalang-galang Ramil L. Hernandez, sa ating pong Provincial Administrator, Attorney Dulce Altrebanal, sa mga department heads, unit head at sa mga kapwa ko kawani, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang pangunahing layunin po ng aming tanggapan ay ang collection and disbursement. Under collection, kami po sa aming tanggapan ay nagtutulong-tulong upang mapalaki at mapataas ang ating income ng lalawigan. At malugod ko pong ilalahad sa inyo ang report of receipts and revenues under the General Fund. Report of Receipts and Revenues General Fund as of December 29, 2022. Ang estimated income po namin sa professional tax ay 650,000 at kami po ay nakakolekta ng 721,800. Sa real property tax, sa aming estimated income na 83,600,979.84, nakakolekta na po ang aming tanggapan ng 91,902,514 pesos and 27 centavos. Sa real property transfer tax, sa estimated income na 16 million, ang aming po tanggapan ay nakakolekta po ng 35,078,673 pesos and 19 centavos. Sa tax on sand and gravel, sa estimated income na 600,000, nakakolekta na po ng 77,100. Sa tax on delivery trucks and vans, 10 million, nakakolekta na po kami ng 12,783,000. Amusement tax, 100 million, 1,517,976 and 44 centavos. Franchise tax, sa estimated income na 21 million, nakakolekta na po kami ng 26,491,853 pesos and 59 centavos. Printing and publication tax, 80,000, nakakolekta na ng 99,817 pesos and 1 centavos. Fines and penalties, taxes on individual and corporation, estimated income na 4 million, nakakolekta na po ng 6,151,050 pesos and 80 centavos. Share from Internal Revenue Collection, 4,594,933,551 pesos. 4,594,933 pesos, 551 pesos. Sa share from National Wealth, sa estimated income na 10 million, nakakolekta na po kami ng 22,653,564 pesos and 97 centavos. Permit fees na 1 million, nakakolekta na ng 1,688,500 pesos. Sa plates, tags, and stickers, estimated income na 1 million, nakakolekta na po ng 1,277,800 pesos. Clearance and certification fees,
Nakakolekta ng 1,636,084 pesos. Supervision and Regulation Enforcement Fees, 4 million. Nakakolekta ng 4,935,628 pesos. Inspection fees na 1,200,000. Nakakolekta ng 1,996,935 pesos and 60 centavos. Verification and authentication fees, 20,000. Nakakolekta ng 10,050 pesos. Other service income, 50,000. 55,900 pesos na nakolekta. Rent income, 6,940,517 pesos and 76 centavos. Nakakolekta ng 5,666,098 pesos and 83 centavos. Sales revenue, 200,000. Nakakolekta ng 293 pesos, 487,060 centavos. Hospital fees, sa 280 million estimated income, nakakolekta na po kami ng 347,813,892 pesos and 77 centavos. Dividend, 186,282,217 pesos and 23 centavos. Interest income, 8 million, nakakolekta ng 17,02,272 pesos and 13 centavos. Service concession revenue, 21,024,827.88, nakakolekta po ng 31,119,187 pesos and 7 centavos. Other business income, 1,500,000, nakakolekta ng 4,924,899 pesos and 52 centavos. Share from PCSO, 12,500,000, nakakolekta ng 2,603,680 pesos and 45 centavos. Miscellaneous income na 500,000, nakakolekta ng 883,168 and 83 centavos. Sa kabuuan, total na estimated income ng Province of Laguna na 5,79,349,876 pesos and 48 centavos. Ang aming pong actual collection ay 5,400,600,703 pesos and 30 centavos o may 106.32%. Sa Special Educational Fund, sa real property tax estimated income po namin na 119,429,971 pesos and 20 centavos. Nakakolekta na po kami ng 119,715,567 pesos and 49 centavos na may 100.24%. Kami po sa aming tangkaban ay patuloy po sa aming adhikain upang mas lalo pa pong mapataas ang income ng ating lalawigan. Ako po at ang aming mga kasamahan sa PTO ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy na suporta ng ating minamahal na Gobernador, Vice Governor, Board Members, at Admin Dulce Rebanal. Pasasalamat po din sa aming pinaaabot sa iba't ibang department heads at sa lahat po ng Chief of Hospitals na katulong namin sa pagpapataas ng income ng lalawigan. At nagpapasalamat po din ako sa aking mga kasamahan na walang sawang sumusuporta at nagpapatuloy upang may pataas ang aming pong koleksyon. At higit sa lahat sa aming pong Ma'am Evelyn Estigo Guzman na nananatiling naririto upang kami ay gabayan sa paglilingkod sa pamahalaang panlalawigan ng Laguna. Marami pong salamat at sa magasaganang bagong taon po sa ating lahat. Okay,
Okay, maraming salamat. Pwede bang palakpakan natin ang mga taga Treasurer's Office? Iisip ko kasi Tagalogin baka magkamali pa. Okay, ngayon naman tawagin natin ang ating panlalawigang PGNRO muna. Okay, tawagin natin ang taga PGNRO para po dun sa kanilang may patalastas daw sila, may announcement. Anybody? Okay, ma'am. Good morning po, Admin. Good morning, Gov. Good morning po sa lahat ng ating mga kasamahan. Meron na po kaming 1-minute AVP tungkol po dun sa celebration ng Zero Waste Month. Kasi ang buwan po ng January ay ito po ay dineclare as Zero Waste Month at saka anniversary na rin po ng RA 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Paki-play po yung AVP please, thanks. Tapos na ba? Hindi pa. Okay, ganun daw pag live, may mga technical problems. Sino ba may problem? Sino ba may problem? Yung LED wall o yung ano? Okay, ulit daw, ulit. Sige. Additional po, habang inaantay po yung 1 minute na AVP, nag-issue rin po ang PGNRO ng memorandum. Yung po ay i-distribute sa lahat ng offices. Nire-remind po yung ating inisyong ni Gov na Executive Order number 5, Series of 2020, yung pagbaban po ng styro, so bawal pong gumamit ng styrofoam. At the same time, yung pagiging responsible po natin sa ating mga kanya-kanyang basurahan. So, andun po yung details sa memorandum para ma-remind po ulit tayong lahat. Salamat po. Matapos ang masayang pagdiriwang at kabi-kabilang handaan, naiwan ang limpak-limpak na basura. Sa pagmumuli-muli natin sa mga nakaraang pagdiriwang, mahalagang bigyang pansin din natin ang ating mga basura. Ngayong buwan ng Enero, ipinagdiriwang natin ang Zero Waste Month. Paano ka makakatulong upang makamit ang zero waste? Gawin nating resolusyon ang pagiging eco-friendly. Iwasan ang paggamit ng single-use plastics. Ugaliin ang paggamit ng eco-bags. Bigyang saysay muli ang mga bagay na mapapakinabangan pa. Ugaliin ang pagre-resiklo. Gawing compost ang pinagbalatan at tirang pagkain. Ang simpleng aksyon, malaki ang maitutulong. Mabilis naman pala. Palakpakan naman natin ang mga taga-PGNRO. Ano po? Okay, ngayon naman tawagin natin ang ating panlalawigang administrador para po pagkilala sa ating mga unit heads and department heads. Admin Dulce Rebanan. Nalilito si Dennis. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year, everyone! Okay, sa pangalan po ng ating Governor, Ramil Laurel Hernandez, it is my pleasure to recognize our department heads who are joining us this morning. Ms. Karina Macalos, Teresa Nieva Reodica, Christopher Sanji, Engineer Maximo Uri, Mario Tobias, Pinky Villaseñor, Vivencio Malabanan, Jaime Garcia, Lea Teresa Javier, Engineer Pablo Del Mundo, Rosalia Cortez, Joy Filen Bacanto, Miss Feli Cruz, Engineer Abet Arellano, Jocelyn Litan, Dr. Jed Dagsan, Mrs. Nelia Espino, Marlon Tobias, Edwin Bautista, Pamela Jane Baon, Dr. Colegio Gascon, Dr. Mary Grace Bustamante, Miss Lucy Almeda, Aldwin Sejo, Maria Rowena Beatriz Sinson, Dr. Sara Salamat, Dr. Rene Bagamasbad, Dr. Judy Rondilla. Nasaan si Dr. Judy?
Ayun, okay. Uli, tawagin natin, Atty. Dulce Isra Banal. Dennis, iba talaga si Dennis. Gusto ko na kumanta eh. No. Anyway, Dr. Judy Rondilla, Dr. Gretel Contehino, Dr. Herma Formelosa, Dr. Hilson Valendo, Dr. Edgar Palacol, Dr. Marigina Cural, Dr. Maria Eloisa Inano, Dr. Peter Uy, Dr. Maria Teresa Lapitan, and of course sa aking mga kapwa kawani, magandang umaga sa inyong lahat. So today is the first flag raising ceremony of 2024, diba? So as we kickstart the year, let us renew our enthusiasm and optimism and our renewed energy. Okay? And what a perfect way to start the new year, but an inspirational message to the man who has been instrumental in steering the province of Laguna towards growth and success. So together, let us all welcome our province of Laguna's Governor, Governor Ramil Laurel. Okay, good morning. Happy New Year. O, kumusta ang ating bakasyon? May mga nagtabaan ba? O, wala naman na bago. Ano? Dahil dati nang mataba. Biro lang. Lahat kayo sexy. Okay, palakpakan po natin ang Treasurer's Office sa kanilang report. Sa pangunguna ng ating head ng Treasurer's Office, si Ma'am Peli Cruz, under the guidance of our former Treasurer, si Ma'am Evelyn de Guzman, at ang lahat po ng mga staff ng Treasurer's Office. Napakaganda po ng kanilang report dahil dyan talaga nakasalalay ang lahat ng ating mga gastusin sa buong lalawigan ng Laguna. At nalampasan pa nila yung estimated income ng 2023. So again, palakpakan po natin ang Treasurer's Office. At malaking bagay din, malaking ding naging epekto ng pagtaas ng income ay yung share ng Laguna Water. For your information, before pandemic, kumukolekta lang tayo ng dividendo na nasa mga 20 million something. Ano po, before pandemic. And makwento ko lang sa inyo, that time ay inopera ng inyong gobernador na ito ay ibenta na, i-absorb na fully ng Laguna Water at ibenta na sa kanila yung 30% share ng provincial government. Pero hindi ako pumayag. Kasi sabi ko, importante talaga ang isipin pa natin yung papaano lalago pa ang income ng provincial government, hindi yung kung papaano yung one-time biglaan lang yung pasok ng pera. Mas maganda kasi yung continuous, yung long term. Ay kung iniisip ko lang yung term ko, ay ibinenta na natin. At least maraming proceeds, mga gastos ko doon sa ating pangkasalukuyang pamamahala sa probinsya. Pero since long term ang iniisip natin, hindi lang yung sarili kong panahon, sabi ko pag-ibenta. And tama, naging desisyon natin. Ngayon 2023, from 20 million plus, ang naging dividendo na nakuha natin sa Laguna Water ay umabot ng 186 million. So ganyan ang epekto kapag ang iniisip natin ay kung ano yung makakabuti sa probinsya sa pangmatagalan. Ano po? And doon na. Okay. Milyon-milyon na pinag-uusapan natin. Yung ating namang sound system ay parang kailangan ng palitan. Ano? So, nasa na ba ako? 186 billion. So yun ang epekto kapag ang iniisip natin talaga ay pangmatagalan na makakabuti sa provincial government. So doon ko na huhugutin
yung mensahe ko sa unang flag ceremony natin ngayong taong ito. Ang isipin natin lagi ay yung makakabuti sa pangkalahatan, sa pangmatagalan. Huwag nating isipin lang kung paano tayo makakalasot sa kasalukuyang kalagayan o panahon. Pag ganyan lahat ng thinking na bawat tao, wala tayong dapat alalahanin in the future. Dahil yung future, yan, kung hindi man natin abutan yan, sigurado, mga anak natin, mga apo natin, makikinabang dyan. So again, Merry Christmas, Happy New Year, and Happy 3 Games.